Umalingaw-ngaw ang nakabibinging putukan sa mga lugar kung saan sumentro ngayong araw ang opensiba ng mga pulis at militar. Kasunod dito ng pagkalat ng impormasyong magsasagawa raw ng last stand ang mga rebelde mula sa Barangay Santa Barbara sa Zamboanga City. Nakatutok live si Rafi Hima. Rafi. Kagabi nga, Mel, kumalat ang mga text message dito sa Zamboanga na magsasagawa raw ng last stand ngayong araw. Yung natitirang grupo ng MNLF Misuari faction sa pangunguna mismo ni Ustad Javier Malik. Pero hindi ito nangyari. Sa halip, ang biglang opensiba ng militar ang sumalubong sa kanila kaninang tanghali. Bago magtanghali kanina, sunod-sunod na pumasok sa loob ng conflict zone ang sangkatutak na sundalo kabilang ang elite group ng pulisya. Kasama rin nilang pumasok ang mga tangke ng Special Action Force. Mula sa dagat, pumasok naman ang ilang grupo ng Marines, lula ng speedboat. Magdamag kagabi, kumalat ang mga text message at impormasyon mula sa iba't ibang sektor na handa raw mamatay ang grupo ni Malik matapos sumukang mahigit 100 na sa kanyang mga kasamahan. Ilang sandali pa, dinig na ang nakabibinging putukan. Sa tabing dagat ng Riondo kung saan nakaabang ang Philippine Navy, dinig din ang putukan. Tumagal ang putukan ng ilang minuto. Sa pwesto ng blocking force na minamanduhan ng 32nd Infantry Battalion, maririnig pa ang mga humahaging na bala. Matapos ang putukan, muling tumahimik ang paligid. Ilang sandali pa dumating na muli ang Huey helicopter ng Philippine Air Force. Nung unay mataas pa ang lipad nito, pero kalaunan, halos dumikit na ito sa bubong ng matataas na gusali sa lugar. Tila pinag-aaralan ng resulta ng ginawang opensiba. Sa karagatan, wala ring humpayang paroot parito ng mga attack boats ng Philippine Navy. Kung dati hanggang laot lang sila, ngayon pumapasok na sila sa direksyon ng mga bakawan. Kung nasaan si Malik sa ngayon, ay patuloy daw ang proseso ng paghahanap sa ginagawang clearing operation ng tropa ng pamahalaan. Sa ngayon, ang kinakandak natin ay clearing operations. No? Hindi lamang isang lugar, kundi madaming lugar tayong pinupuntahan upang alamin kung saan posibleng meron pang remnant sa MNLF Misuari faction. So patuloy ang ating clearing operation at kasama na rin doon ang paghahanap dito kay Commander Malik. Ngayong hapon lang, Mel, bago magtakip silim ay muli na naman tayo nakarinig ng mga putukan. Ito na yung ating naobserbahan itong mga nakarang araw dahil urban warfare na ito at mga elite units ng militar at pulisyang sumasabak. Gabi nangyayari yung bakbakan gamit yung kanilang mga night operation equipments. Pero kung ikukumpara noong mga nakarang araw, halos wala ka nang marinig na sagot mula sa mga rebelde. Mel? Rafi, yung putukan na nababanggit mo, no, at yung inano mo sa amin kanina sa report, no, yan ba ay merong tinatarget ng specific area? Sa pandinig mo lang, ano, meron ba? O yun kumbaga, to whom it may concern, ang mga putukan dyan, Rafi? Yes, Mel, meron silang particular na target, lalo na itong fish pond na malapit dito sa Lustre Street. Ito yung papalabas na sa mangrove area na binabanggit din ni June Veneracion kanina. Ito yung kanilang target dahil dito namamataan daw yung malaking grupo ng mga MNLF na nagtatry na tumakas sa pamamagitan nga ng pagdaan dito sa mga body of water na ito na hindi naman talaga mapostehan ng mga sundalo. So ito yung kanilang target nitong kanilang mga operasyon, Mel. Yun din ang target ng mga putok na galing doon sa dagat, sa mga sasakyang pandagat, Rafi? Yung mga nakarang araw, Mel, ito rin yung kanilang target, particular ito mga bakawan dahil dito raw nila nakikita yung mga unidentified na mga tao na kanilang ina-assume ito yung mga rebelde dahil talagang ito ay no man's land na. Ito yung mga naipit na mga sinasabing kasama dapat doon sa main force na mga sumugod dito sa Zamboanga pero hindi na nakaalis dito sa bakawan na ito. So ito yung kanilang naging target, kabilang na yung mga rocket attacks ng MG-520 at yung SF-260 attack aircraft ng Philippine Air Force. At itong araw na ito yung, malapit din dito, Mel, yung naging target naman nitong ginawang opensiba ng militar. Maraming salamat sa iyo, Rafi Hima.